May mga anak talaga na walang galang sa kanilang mga magulang. Yung pagkatapos alagaan sa mahabang panahon ay susuklian ng kapabayaan. Hindi natin responsibilidad ang ating mga magulang, ngunit bilang isang anak ay dapat mong iparamdam sa kanila ang iyong pagmamahal. Ikaw, may kilala ka bang tao na walang galang sa kanilang mga magulang na kung ituring ay parang isang estranghero lamang sa daan? Kung ganoon mga kawanatels, ay tunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan niyo ng aral. Isang malungkot na simula ang bumalot sa buhay ni Jenny. Hindi dahil sa kapusukan, kundi dahil sa isang uri ng pagwawalang bahala na unti-unting lumalamon sa kanyang puso. Si Jenny, isang babaeng matalas ang isip at ambisyosa, ay unti-unting nakalimot sa halaga ng pamilya, lalo na sa kanyang ina. Sa paglipas ng panahon, habang lumalaki ang kanyang mga pangarap at lumalawak ang kanyang karera, si Aling Betty, ang matanda na niyang ina, ay naging isang anino, isang pabigat na kailangan niyang alisin upang tuluyang makalaya. Ito ang kwento ng isang dalagang naligaw sa landas ng tagumpay at ng isang ina na tahimik na nagparaya. "Mama, kailangan ko na talagang umalis. Mahuli na nga ako sa meeting ko." Inis na sigaw ni Jenny habang nagmamadali siyang ayusin ang suot na blazer. Nanginginig ang kanyang kamay habang sinusubukang itali ang kanyang buhok. Walang pasensya sa sarili at lalong walang pasensya sa matandang babaeng nakaupo sa sopa, tahimik na umiinom ng kape. "Sandali lang anak." Mahinang boses ni Aling Betty. Ang boses nito'y halos bulong na lamang. "Maaari mo ba akong tulungan sa paghahanap ng gamot ko? Parang nawawala na naman." Napatigil si Jenny. Nagsimulang kumulo ang kanyang dugo. Ilang porsyento na lang at sasabog na siya. "Mama, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ilagay mo doon sa mesa ang gamot mo? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na importante ang trabaho ko? Hindi ako pwedeng malate dahil lang sa nawawalang gamot mo." Ang mga salitang iyon ay turok sa puso ni Aling Betty. Yumuko siya, tila isang batang pinapagalitan. "Pasensya na anak, sige, hahanapin ko na lamang mag-isa." Pinigilan ni Jenny ang sarili na bumuntong hininga ng malakas. Kinuha niya ang susi ng kotse at lumabas ng pinto. Hindi na lumingon. Sa kanyang pagmamadali, hindi niya nakita ang pagtulo ng luha sa pisngi ng kanyang ina o ang pangungulila sa mga mata nito. Ito ang naging karaniwang senaryo sa tahanan ni na Jenny habang umuusad ang kanyang karera bilang isang ehekutibo sa isang malaking kumpanya. Unti-unti ring nawawala ang kanyang pagmamalasakit para sa kanyang nanay. Si Aling Betty ay matanda na, mahina ang katawan at medyo malilimutin. Ang mga simpleng bagay tulad ng pagkuha ng gamot, pag-aalala sa pagkain o pagtulog ay naging responsibilidad na ni Jenny. Mga responsibilidad na sa kanyang pananaw ay isang pabigat. "Ang hirap," reklamo niya minsan sa kanyang kaibigan na si Angela habang nagkakape. "Hindi ko na alam ang gagawin ko. Mayroon akong presentations, meetings, project proposals. Tapos sa bahay, kailangan ko pa siyang asikasuhin. Pakiramdam ko, hindi ko na masyadong magampanan ng trabaho ko ng maayos." "Naiintindihan ko," sagot ni Angela. Sinisigurado ang pagiging sensitibo. "Pero nanay mo yon, Jenny. May hirap man pero responsibilidad natin ang mga magulang natin, lalo na sa pagtanda nila." "Responsibilidad?" Sarkastikong tumawa si Jenny. "Mas responsibilidad ko ngayon ang pangarap ko. Hindi ko pwedeng hayaang pigilan ako ng kung sino man, kahit pa ng sarili kong nanay." Ang pagtalakay sa isang home for the aged
ay nagsimula bilang isang pabulong na ideya sa kanyang isipan. Hanggang sa ito ay naging isang buong plano. Unti-unti niyang kinumbinsi ang sarili na ito ang pinakamainam na solusyon. Hindi lang para sa kanya, kundi para rin sa kanyang ina. Doon, aniya, mabibigyan si Aling Betty ng mas profesional na pangangalaga na hindi niya kayang ibigay dahil sa kanyang trabaho. Doon, may mga kasama ang kanyang ina na kasing edad nito, hindi na mag-iisa. Doon, magiging malaya siya. Isang araw ng linggo matapos ang kanyang buong linggong pagtatrabaho, nilapitan ni Jenny ang kanyang nanay. "Mama, kailangan nating mag-usap." Tumingin si Aling Betty sa kanya. Tila nararamdaman ang bigat ng sasabihin nito. "Ano yun, anak?" "Nakakita ako ng lugar para sa'yo, Mama." Diretsyong sabi ni Jenny, nagpipilit na maging kalmado. "Isang home for the aged. Doon, mas maalagaan ka ng maayos. May mga doktor, nurse, at mga kasama kang kasing edad mo. Makakapagpahinga ka doon, di ba?" Nagulat si Aling Betty. Tumingin ito sa kanyang anak. Hindi makapaniwala. "Ang ibig mong sabihin, ipapaubaya mo ako sa iba? Hindi mo na ako kayang alagaan?" "Hindi sa ganun, Mama." Mabilis na depensa ni Jenny. "Para sa ikabubuting mo nga to. Para hindi ka na mag-isa dito habang nagtatrabaho ako. Iniisip ko lang ang kapakanan mo. Gusto ko ng magandang pag-aalaga para sa'yo." Umiiling si Aling Betty. Ang mga mata ay nanlalabo. "Ang tunay na pag-aalaga para sa akin ay ang makasama ka, anak. Hindi ko kailangan ng mga doktor o nurse. Kailangan ko lang ikaw." "Mama, hindi mo naintindihan." Ang matigas na sagot ni Jenny. "Kailangan ko ring magpursige. Kailangan kong umasenso para sa ating dalawa. Hindi ko magagawa yun kung lagi kang poproblemahin. Pakiusap, intindihin mo naman ako." "Jenny, wag mo naman akong iwan. Pakiusap lang." Halos lumuhod si Aling Betty. Kumakapit sa kamay ng anak. "Mas gusto kong kasama kita, kahit anong hirap ang dinaranas mo." Ngunit bingi si Jenny sa pakiusap ng kanyang nanay. Matigas niyang ipinaliwanag ang mga benepisyo ng home for the aged na para bang pinapaniwala niya ang kanyang sarili. "Doon, may mga activity kayo. Hindi ka maboboring. Mas magiging physically active ka." Sa huli, umayon si Aling Betty. Ngunit may bakas ng pagkadurog sa kanyang mga mata. "Kung yan ang gusto mo, anak, kung doon ka lang magiging masaya." Ang araw ng pag-alis ay puno ng katahimikan. Nag-impake si Jenny ng ilang gamit ng kanyang ina. Habang si Aling Betty ay tahimik na nakaupo, nakatingin sa labas ng bintana. Sa biyahe patungo sa home for the aged, walang imikan. Bawat sulyap ni Jenny sa rearview mirror ay nagpapakita ng isang matandang babae na may malalim na lungkot sa mga mata. Pagdating sa home for the aged, ipinakilala ni Jenny ang kanyang ina sa mga staff. "Siya po si Aling Betty. Medyo malilimutin po siya minsan. Kaya sana po ay bantayan niyo siya ng mabuti." "Makakaasa po kayo, Ma'am Jenny," sagot ng isang nurse. "Aalagaan po namin siya ng husto." Niyakap ni Aling Betty ang kanyang anak. Mahina ang pag-iyak. "Ingat ka, anak. Mahal na mahal kita." "Ako din po, Mama," sagot ni Jenny. Lumuwag ang kanyang yakap. Tila nagmamadaling matapos ang sandali. "Dadalan ko na lang po kayo ng mga gamit nyo pagbalik ko." At sa pagtalikod ni Jenny, iniwan niya ang kanyang ina. Habang nagmamaneho palayo, nakaramdam siya ng bahagyang kirot sa kanyang dibdib. Ngunit mabilis niyang pinawi ito. "Para rin naman to sa'yo, Mama," bulong niya sa sarili. "Para rin sa kinabukasan ko." Sa mga sumunod na buwan, umakyat ng umakyat ang bituin ni Jenny sa kanyang karera. Nagkaroon siya ng mas maraming oras para sa trabaho, sa mga networking events, at sa kanyang sarili. Ang pagkawala ng kanyang ina,
sa bahay ay naging isang pampalakas sa kanyang ambisyon. Nakaramdam siya ng kalayaan na matagal na niyang hinahangad. Bumisita siya sa kanyang ina minsan sa isang buwan, kung minsan ay mas matagal pa. Ang bawat pagbisita ay maiksi tulad ng isang obligasyon na kailangan niyang matapos. "Kumusta ka na, Mama?" tanong niya minsan habang nagse-cellphone. "Ayos lang, anak," sagot ni Aling Betty. Ang mga mata ay laging lumilingon sa pinto. "Naghihintay ng mas matagal na presensya. Ikaw ba? Kumusta ka na ba? Kamusta na ang trabaho mo?" "Ayos lang. Marami pong ginagawa," sagot ni Jenny, abala sa pag-scroll sa kanyang social media. "Kailangan ko na palang umalis, Mama. May meeting pa po pala ako." "Sandali lang, anak," pakiusap ni Aling Betty. "Sabay muna tayo maghapunan." "Hindi na po, Mama. Hinihintay na po ako ng boss ko." Mabilis na sagot ni Jenny. Ang bawat pagbisita ay tila isang paligsahan kung gaano siya kabilis makakaalis. Isang hapon habang abala si Jenny sa opisina, tumawag ang Home for the Aged. "Ma'am Jenny, si Aling Betty po. Ipinagpapaumanhin po namin ngunit pumanaw na po siya kaninang madaling araw." Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang hawak niyang ballpen ay nahulog. Namutla siya at tila huminto ang mundo. Hindi siya nakapagsalita. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng kanyang puso. Ma'am Jenny, narinig niyo po ba ako?" tanong ng kabilang linya. Opo," hirap na sagot ni Jenny. Paano?" Dahil po sa kanyang edad at sa komplikasyon sa puso, payapa po siyang pumanaw sa kanyang pagtulog. Paliwanag ng staff. Ibinaba ni Jenny ang telepono. Nanlalambot ang tuhod. Ang pakiramdam ng kalayaan na kanyang naramdaman ay napalitan ng isang malalim na void. Namayapa na ang kanyang ina. Ang ina na kanyang iniwan. Ang burol ni Aling Betty ay tahimik. Ilang tao lamang ang dumalo. Ang kanyang ilang kaibigan sa Home for the Aged at ang mga staff doon. Si Jenny ay nakaupo sa tabi ng kabaong. Malalim ang kanyang pagkalito. Sa pinaghalong emosyon, kalungkutan, pagsisisi, at isang uri ng pagkabingi sa sariling budhi. Sa pagkakataong ito, walang makakitang luha sa kanyang mga mata. Tila natuyo na ang mga ito sa pagkakakulong ng buong panahon. Matapos ang libing, dumiretso si Jenny sa dating kwarto ng kanyang ina sa Home for the Aged upang kunin ang mga naiwan nitong gamit. Isang maliit na kahon lamang yon na naglalaman ng ilang damit, mga lumang litrato at isang rosaryo. Habang pinag-aayos niya ang mga ito, napansin niya ang isang lumang sobre na nakatago sa ilalim ng isang sapatos. Sa labas ng sobre, nakasulat ang kanyang pangalan. "Para sa aking anak na si Jenny." Nanginginig ang kanyang kamay nang buksan niya ang sobre. Luma at kulubot na ang papel. Simula pa lang, bumulusok na ang kanyang puso. Ito ay sulat kamay ng kanyang ina. "Mahal kong Jenny." Nagsimula ang sulat. "Alam kong nababasa mo ito ngayon. Ibig sabihin wala na ako. Huwag kang mag-alala, anak, at huwag kang maging malungkot. Masaya na ako na nakita kong umuunlad ka. Ang layunin ko sa buhay ay makita kang matupad ang lahat ng iyong pangarap. Alam kong nahihirapan ka sa pag-aalaga sa akin, kaya't naiintindihan ko kung bakit mo ako dinala rito. Hindi ko yan ipinagtatanim ng sama ng loob, anak. Ang mahalaga ay ang iyong kinabukasan. Matagal ko ng pangarap na magkaroon ka ng sariling kumpanya balang araw. O kaya'y maging isang influential na babae sa larangan ng negosyo. Kaya't sa loob ng maraming taon, tahimik akong nag-iipon. Ang lupang kinakatayuan ng negosyo ng aking mga magulang na kanilang minana sa kanilang mga ninuno na ipinamana sa akin at sa bahay na kung saan tayo lumaki.
na matagal nang pinapangarap mong gawing commercial building ay nai-transfer ko na sa pangalan mo. Pati na rin ang lahat ng aking savings at investment na pinaghirapan ko ng matagal para makatulong sa iyong mga pangarap. Yun lamang ang kaya kong ipamana sa iyo, Jenny. Ang mga ito ay para sa iyo upang matulungan kang makamit ang lahat ng iyong ambisyon. Hindi ko man ito naibigay ng mas maaga dahil hindi pa ako handa. Sana igamitin mo ito ng matalino. Mula sa pagkabata mo, nakita ko na ang galing mo. Ikaw ang pinakamatamis at pinakamasipag na anak na nais kong magkaroon. Pasensya ka na kung minsan ay naging pabigat ako. Lagi mong tatandaan, anak, mahal na mahal kita. Laging manatili ka sa aking puso. Kahit saan ka pa magpunta, ako ang iyong ina. At karangalan ko na maging ina mo. Mag-iingat ka palagi at ipagpatuloy mo ang iyong pagpupursige, anak. Mahal kita, anak. Walang hanggan. Nalaglag ang sulat sa kamay ni Jenny. Ang kanyang mundo'y gumuho. Ang lupa na matagal niya nang pinapangarap na bilhin para sa kanyang dream project at ang ari-arian na nais niyang ipagawa ay pag-aari na niya. Ang mga savings at investment na hindi niya alam na mayroon ang kanyang ina. Ang lahat ng ito ay para sa kanya. Ang lahat ng hinahangad niyang yaman na kanyang pinaghirapan ay tahimik na inilaan sa kanya ni Aling Betty. Puno ng pagkabigla at matinding pagsisisi ang kanyang muka. Naalala niya ang mga sandali ng pagmamadali, ang mga inis na salita, ang mga pagbisita na puno ng pagwawalang bahala. Naalala niya ang mga mata ng kanyang ina. Ang pagmamakaawa nito na huwag siyang iwan. Ang mga yakap na binitawan niya ng napakabilis. Mama, bakit mama? Bulong niya. Ang boses niya ay nanginginig. Nagsimulang tumulo ang kanyang luha, sunod-sunod, walang humpay. Sumisigaw siya. Isang sigaw ng matinding hinanakit at pagsisisi. Ang bawat salita sa sulat ay tila isang patalim na kutsilyong tumuturok sa kanyang puso. Ang ina na kanyang itinuturing na pabigat ay ang siyang tahimik na nagbibigay ng lahat upang matupad ang kanyang mga pangarap. Ang lahat ng kanyang ambisyon, ang kanyang karera, ang kanyang tagumpay, lahat ay binhi mula sa pagmamahal at sakripisyo ng kanyang ina. Ngunit kailanman hindi niya binigyan ang kanyang ina ng pagkakataong makita ang bunga ng kanyang paghihirap. Napaupo si Jenny sa sahig, umiiyak ng walang hinto. Ang pag-iyak na yon ay hindi dahil sa kalungkutan lamang, kundi dahil sa matinding pagsisi na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Nakuha niya ang lahat ng kanyang pinangarap, ang yaman, ang kalayaan, ngunit nawala sa kanya ang pinakamahalaga sa lahat, ang kanyang nanay. Ang nanay na hindi niya pinapahalagahan. At ngayon, huli na ang lahat para humingi ng tawad. Huli na ang lahat para magsakripisyo. Ang pag-iyak na yon ay hudyat ng isang buhay na mananatiling may malalim na sugat. Isang paalala ng kanyang matinding kapabayaan. Ang lahat ng yaman sa mundo ay hindi makababayad sa isang nawalang pagmamahal. Ikaw, ano ang natutunan mo sa istoryang ito? Makiki-comment naman po sa baba kung ano po ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking storya. Sana po ay nagustuhan nyo to. Muli ay maraming salamat po. At God bless us all.